Alam mo ba ang pinakasimpleng paraan para makapag-schedule ng post dito sa Facebook Meta? Yan ang ituturo ko sa video na ito. Okay, so makikita ninyo dito sa screen, ito yung tinatawag na Facebook Meta Business Suite. Okay? Ipapakita ko sa inyo yung Google Play Store. Ito yan. And ang idea dito guys, on top or aside from the Facebook app na naka-install na sa mobile phone ninyo, I would suggest or I would recommend na mag-install rin kayo ng Meta Business Suite, okay? Sa ganitong paraan, mas madali kayong makapag-schedule ng mga Facebook post based sa dates na gusto ninyo or ahead of time, okay? Now, makikita ninyo sa voiceover natin, yung date ng recording na to is today, Monday, May 25, 2026 at 1:34 AM Manila time. Pero makikita nyo dito, meron kasing options dito, kita nyo, view posts that are published, scheduled, and then meron ding draft, okay? So, for example, pag clinic natin yung published, ito na yung mga real-time Facebook uploads na napapublish natin. Kumbaga, real-time siya. Kumbaga habang ine-edit mo yung video, right after that, upload agad. Pero ito, may option tayo para mag-schedule ng post, okay? Ano ba ang advantage nito? Okay? Halimbawa, sa mga kagaya ko na busy sa trabaho, kapag Mondays to Friday, kapag rest day tayo ng Sabado at Linggo, pwede tayong mag-grind para mag-post ng mga videos ahead of time during those times na busy tayo, okay? Kasi based on my experience and yung pag-study natin sa Facebook Analytics, one of the important secret sauce dito is yung consistency. And one thing na makakapag-address dito or talagang solution para sa mga kagaya natin na busy person is yung mag-upload ng mga videos ahead of time, okay? So for example, itong video natin, 'di ba, May 25 ngayon, 1:35 AM yan, pero may naka-schedule na tayo ahead of time later at around 3:01 AM, 4:01 AM, and itong video na to, ipopost ko siya within the time frames around 3 o'clock AM up to 7 AM Manila time. Okay, dahil based rin sa ating Facebook Analytics, ito yung sweet spot or ideal time frames, okay, ng ating Like Anika Family Vlogs Facebook page. Ito yung time na marami sa ating mga viewers, may it be a follower or non-follower, talagang organic reach, organic traffic, maraming potential viewers yung manonood ng video. Okay? So the more opportunity or potential na magkaroon ng people or viewers to watch your video, the more yung likelihood na syempre mas maraming views and mas may opportunity ka para magkaroon ng potential ad placements, okay? Doon sa mga Facebook Reels or photos or text na pinopost mo sa Facebook page mo. Okay? So ganun yung idea. So kung nakaabot ka sa part ng video na to, as a reward, ang gagawin ko is gagawa tayo ng time and motion kasi nag-upload ako ngayon ng mga scheduled posts, so I might as well do a tutorial kung paano ko siya ginagawa. Anyway, napaka no-brainer nito and napakadali lang. Okay, so ang gagawin natin, open your Facebook Meta Business Suite, okay, and then click mo tong plus sign dito sa baba. Regardless kung yung post or reel yung i-click mo, okay lang yan, or media. Pero sa akin, dahil video yung pinopost ko, common sense na lang ang sineselect ko dito, reel. Okay? Continue it, kasi may ine-edit ako kanina, so i-discard ko muna yan. Kasi mag-upload tayo ng panibagong Facebook video. Okay. So guys, babalikan ko lang yung editing software natin. By the way, ang ginagamit kong editing software is yung KineMaster. Pwede nyo i-rotate yung screen nyo for a while kasi ine-edit ko pa pala yung video. Gagawin ko na lang din siya or isasama ko na lang din to sa video na to para makita nyo kung paano ko siya ginagawa. So check ko lang yung title. Okay, from 29 to 1.1 million Facebook views uncut. Okay, so export lang natin guys. Mabilis lang naman to. And by the way, habang hinihintay natin tong export process, kapag chinek nyo yung analytics rin ng Facebook ninyo, makikita nyo doon na para maging valid ang isang Facebook Reel for monetization, kailangan na 10 seconds and above yung duration ng video. Okay, so napakadali lang ng hinihingi ng Facebook ng Meta. So, should be done. Okay, okay na tayo sa export. Balikan natin yung Facebook Business Suite. Click natin yung upload. Click natin uli yung reel. Okay, nandito na yung 36 seconds video lang guys. Okay, so may 1 million views na yung
yung Like Anika Family Vlogs po. Okay, so okay na. So, yan, makikita nyo dito sa next page kapag ka-clinic yung next. Okay? Ang importante dito yung scheduling options. Pag publish now, di syempre real time yan, mapopost na yan right away. Pero ang isa-select natin schedule later, piliin mo yung date na gusto mo. Gusto ko later, same date, May 25, pero meron na tayong 3 and 4 AM, so dapat 5. Okay, normally, hindi ko siya ina-exacto guys. Ang ginagawa ko halimbawa ganyan, 5 o'clock, 5:01. Kasi, ang reason ko dito, hindi naman to guaranteed na may nasusulat na ganitong oras mo siya i-post ha. Mas maganda kasi yung oras na pinagpo-post, yung siniset mong oras parang wala kang kaparehas na ibang tao. Yun lang yung thought process ko doon. Kaya kung feeling niyo magwo-work sa inyo, sundan niyo lang, pero kung mas okay sa inyo na i-set siya ng eksaktong-eksakto sa 5 o'clock, 5:30. Basta laging nilalagyan ko siya ng butal, and ideally yung mga odd number. So for example, 5:35, yan, yung mga 579, yung mga ganun, mga odd numbers, okay? So schedule na natin yan. And most importantly guys, bago kayo mag-post, another tip to guys gumawa na kayo ng draft. Dapat naka-ready na yan bago kayo mag-upload. Tapos ang base din sa Facebook Analytics para kumbaga yung sustansya nung ganito kasi yan yung Facebook na yan, hindi lang naman yan kagaya dati na yung normal lang na social media platform. Nag-upgrade na rin yan. Meron na rin yung mga aside from the existing algorithm nila, meron na rin yung kumbaga may incorporated na rin dito yung AI. So ang gagawin nyo dyan, itong information na to based lang sa nabasa ko sa Facebook Analytics, dapat yung description mo magre-reach ng at least minimum of 400 words, okay? So, ang ginagawa ko, sinusobrahan ko siya ng konti around 420 up to 450, okay? Hindi pa kasama dun yung title, hindi pa kasama dun yung mga hashtag, okay? And then, kapag ka hashtag guys, wag nyo nang sobrang damihan yung hashtag, hindi naman sobrang importante na yung description mo, halos tagtarin mo ng hashtag. 3 lang, okay na yan. Kahit basahin nyo pa yung mga yung sa analytics ng Facebook, wala namang exactly sinasabi kung ilan, pero kumbaga yung understanding ko dun sa nabasa ko sa mga niya, sa Facebook Meta support FAQs or frequently asked questions, dapat lang yung pinaka most important tags lang. So ako nililimit ko lang lagi yung hashtag for every post at 3 hashtag lang. Okay, so halimbawa itong post na to, from the hashtag from this to this, hashtag Facebook monetization, and then hashtag thank you supporters, okay? So kapag ka all good na, all that's left to do is to click on schedule reel. Okay, it may take a few minutes to schedule your reel, pero lalabas yan dito, mag-appear yan. So ayan, post scheduled. So dapat may makikita tayo dito na pang 5 AM. Ayan, so makikita nyo guys yung pangatlo, from this to this, and then makikita nyo May 25, 2026, 5:01 AM Manila time. Okay, so ganun lang kasimple i-maximize itong feature ng Facebook Meta Business Suite, okay, or Meta Business Suite, okay.